Kailians. Hanap mo ba ay usapang kultura o usapang husay at talento? Pag-usapan natin yan dito sa Cordillera. Tutok na sa mga usaping bida ang kultura, tradisyon at ang galing ng rehiyon. Kasama ang isa sa mga nakaaaliw na host at bida best ng Cordillera, Grisel Lyonga. Kailians, hintay pagsasaritaan kag ibida ti kultura. Daytoy ti Ifonto. Abangan ngayong Setyembre, dito lang sa PTV Cordillera. Gawis ay agaw, Cordillera, Pilipinas at sa buong mundo. Welcome sa ating show, Ifonto, na mapapanood nyo dito lang sa PTV Cordillera. Ako ang inyong lingkod, Grisel Lyonga, na makakasama nyo sa pagdiskubre ng iba't ibang culture, tradition, values, at iba pang inspiring stories na hango sa buhay ng mga Igorot dito man sa Pilipinas o sa ibayong dagat. Nangan alaan da tinagan mo Manuel. Pagkatapos na di, nginat-ngat po ano din ay placenta. Nakas lang abiyon manan. Urela patumtumba kayo ti ulaw yung sige at takarni. Kapay kami nga tayo natin. At dumati patatas ijay bugyan. Sa episode na ito ng Ifontok, tunghayan natin ang buhay ng isa sa mga kilalang Igorot vloggers na nagbibigay saya sa ating mga kababayan hindi lang dito sa Cordillera, kundi pati na rin sa mga nasa ibang lugar. Alamin natin ang kanyang mga advokasya at ang kanyang buhay bilang isang vlogger at the same time, nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya mga ka-Ifontok, let us welcome Mr. Charles Bencio na mas kilala bilang Pidang Sayote. Kumusta ho kayo, Sir Charles? So far, okay naman ako and safe naman tayong lumanding dito sa Pilipinas. So for now, spending time with the family. Wow! Ayan. Sir Charles, kumusta naman ang buhay ng isang vlogger na at the same time, isa ring overseas Filipino worker? Pag pinag-usapan natin as a vlogger, at the same time, may proper job kami. Talagang time management talaga kasi nga you spend time for your blog and content creator, creating. And then at the same time, meron din tayong, kasi nurse kasi ako sa United Kingdom. At the same time, yung wife ko is a nurse as well. So talagang binabalance namin yung time namin. And at the same time, in addition, meron kaming baby. So talagang time management talaga. Ayun yung ginagawa namin ngayon. So talagang balance yung time. Oo. Isang vlogger, isang nurse, at saka may baby pa, no? Oo. Saan mo naman nakukuha yung hugot mo sa mga pagbablog, Sir Charles? Yung daily life natin, kaso lang in-exaggerate natin. Kaya nagiging funny. Kasi pag di mo in-exaggerate yung mga daily life, parang hindi siya funny. So parang dinadagdagan mo lang, dinalagyan mo lang ng spice para magiging funny. So yun yung saan namin kinukuha yung mga content namin. Oh, wow. Sir, siyempre bilang isang nurse, sa pagbabloging, sino or kanino kayo na-inspire para mag-focus sa vlogging? Since ilang years na kayo nagbablog, sir, no? Yeah, few years na din. Siguro dahil sa maraming natutuwa yung mga followers natin, may mga messages tayo na nagsasabi na nakakatawa yung mga natin, pang-stress daw, parang pang-tanggal ng stress. And also, ang pinaka-main na, yung hindi ko makalimutan na message sa akin is yung parang, there's one in America na parang nadidepress siya dahil sa work niya. Pag-uwi sa bahay nila, hindi siya nakikipag-usap sa family. And since then, na nanonood siya ng vlog natin,
doon nag-start yung spark at nakikita yung smile sa Wow. kanyang mukha. So yun yung mga nag-inspire sa akin para ituloy yung funny vlog ng mga daily life. Wow, di ba? So sa pagbablog nyo, marami din kayo nabibigyan ng saya sa pamilya, like mga kagaya yung OFW. Sir Charles, nakikilala na or kilala na ang Doña Pidang Sayote, hindi lang sa social media, pati din sa mainstream, na nakikilala na rin kayo, no? And kanino nyo naman na-attribute yung success nyo as a vlogger? I think parang yung success is tawag dito is sa parents natin, parang ganon na so far kahit natutuwa naman sila sa amin yung working abroad na may permanent job ka is parang yun na yung parang regalo namin sa kanila. And parang na lang, parang kumbaga tawag dito parang dessert na lang yung pag-vlog namin. And so far naman very supportive sila sa pag-vlog namin. So yun, happy naman. Nung unang nag-vlog kayo, sir, ano naman yung reaction ng parents nyo, lalo na dito sa atin, di ba? Yung sa Ibaloy or sa Kankana, ay parang hindi masyado accepted yung mga ganong bagay, pero ngayon nagiging open na ang lahat. Kumusta naman yung first impression ng yung mga parents o mga kapatid mo sa pag-vlog nyo? Nung una, hindi namin pinag-uusapan ng parents namin yung about yung vlog. And then recently until nanonotice sila ng ibang tao na, uy, ikaw pala yung nanay ni ganito, blah blah blah. So on the other hand, natutuwa rin sila. Oo, natutuwa rin sila. Okay. Ayan na mga kaifontong, mas nakikilala na natin si Pidang Sayote o si Mr. Charles Bencio sa likod ng screen. Tumutok lang sa ating show dahil marami pa tayong itatanong sa kanya na sigurado kapupulutan nyo rin ng inspirasyon at aral. Huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Ifontok. Aksyon para sa kaligtasan. Aksyon para sa mas mapayapang komunidad at mamamayan. Handog ng PTV Cordillera ang programang ibibida ang akmang aksyon para sa mas ligtas at handang rehiyon. Ito ang Aksyon Cordillera. Kasama ang serbisyong tapat at handa ng Office of Civil Defense Cordillera. Abangan ngayong Setyembre, dito lang sa PTV Cordillera. Punto ng bayan, punto ng mamamayan. Ibibida na ng PTV Cordillera ang boses ng Norte kaugnay sa mga importanteng isyung dapat pag-usapan. Walang labis, walang kulang, serbisyong katotohanan lamang. Kasama ang isa sa mga inaabangang tagapagpahayag dito sa Cordillera, Gary Paul Abela. Ito ang Checkpoint. Abangan ngayong Setyembre, dito lang sa PTV Cordillera. Sa bawat suliranin, kami ang magsisilbing tinig. Aming bibigyan ng pansin. bawat ideya at opinyon. Mga isyong napapanahon na dapat bigyang atensyon. At sama-sama nating harapin, abutin ang ating mga layunin. Dahil ka schoolmates, Ang boses mo ay mahalaga. Ito ang... Nagbabalik ang Ifontok at kasama pa rin natin ang ating guest na si Mr. Charles Bencio, most commonly known as Pidang Sayote.
Napapanood din tayo kayo sa Facebook page ng PTV Cordillera at pati na rin sa aming YouTube channel. Like and follow na, mga ka-iFonTalk. Kumusta naman, Sir Charles? Nag-i-enjoy ba kayo dito sa ating usapan dito sa iFonTalk? Siyempre naman, kahit kinakabahan ng konti, is okay lang naman. Kasi parang ito yung first time natin na ma-expose dito sa wala akong interview even before na parang ganito yung setup. So, parang napapaseryoso na yung usapan instead of... Sir, sa tingin mo po, paano mo na po promote ang kultura ng mga Igorot sa pamamagitan ng vlogging at sa pagtatrabaho mo abroad? Siguro, number one, yung pagtatrabaho natin sa abroad is, yun nga, nasasabi natin na yung bilang isang nurse, nakapagbigay tayo ng inspiration yung mga sa younger generation na hoping na parang in the future may parang yung nangangarap is in the future is parang kasi mostly ng mga nurses ang talagang pangarap nila is yung pumunta ng abroad. So siguro yun ang naibibigay natin na inspiration sa kanila. Oh, wow. And for the culture, on the other hand, yung culture natin is, I think, yung accent pa lang natin is nakikita na nila na nandito tayo, tayo, Cordillera. And yeah, there are may mga conversation din na nababanggit natin yung dito sa lugar natin. So, yun po. Sir, nabanggit nyo kanina yung language or yung accent na nagagamit nyo. Sir, sa UK ba or doon sa abroad, may mga there are cases ba na nakakasalamuha kayong mga kailyan at hindi na sila nagtatanong kasi alam na nga through the accent na magkailyan kayong dalawa? Actually, nangyayari dyan, pag nagkatinginan pa lang, wow. ang first na isabihin, taga-Bagyo ka man. Something like that. So I think may mga feature tayo na nakikita mo na taga-Bagyo. So taga-Bagyo ka niya kasakasay. So yeah, nakikita mo siguro sa pananamit. At the same time, parang second na yung pag nagsalita ka, madlaw ba? Parang gano'n. Oo nga, Baka sa pananamit, alam nila Levi's. Yung shirt lang, no, sir? Levi's, alam na nila, taga-Baguio. Yes. Wow. Kasi yun yung parang trademark. Oo nga naman, Anong Cordilleran values naman, Sir Charles, ang may pinakamalakas na dating sa'yo at paano mo ito isinasabuhay? Since sa damit ng mga kultura, good values ng mga Igorot, ano ho sa tingin nyo? Siguro on the other hand, yung kasi dala yung page namin, yung isa is parang for family. So yung values ng being a dad, being a mom dun sa wife ko, at yung mga yung mga traits na yung mga nakikita nila sa mga yung love among yung parang siblings, parang ganon. So yun, kaya yung on the other hand, yung vlog namin as doon niya pidang sayo is more on funny. Pero yung isa is more on like parang family oriented na page. Totoo po 'yun kasi sa page nyo sa Team Pidang Sayote. Team Sayote. Team Sayote. Doon nakikita yung kahit andun kayo sa abroad, andun pa rin yung family ties na nakikita, which is one of the values ng mga Cordilleran. Di ba ho? Sir, sa mga anak niyo po, yung values of like inayan, yung mga ganong klaseng values, nasasabi niyo ba or nai-explain niyo or napapakita niyo pa sa mga anak niyo? Since iba ang kultura doon at kultura natin dito sa Cordillera. Oo. Ang maganda yung si Earl, yung first child is pinanganak siya dito. So, nandun pa yung mga kaugalian na yung sinasabi natin na tarake. And so, yung pangalawa natin si Josh ay pinanganak sa London. So, parang nakikita mo yung pagkakaiba. So, may difference. Kasi nga talagang, at least yung isa nakita niya yung buhay natin dito, yung isa is walang ka-idea. So, yun yung aim namin na pauwiin sila as much as we can, magastos, pero kailangan din natin ipakita kung saan sila nanggaling. Wow. Yan ang parang good example sa mga OFWs, na they need to try din na iuwi yung mga bata para makita nila yung kultura ng isang lugar, kung saan sila galing, like dito sa atin, dito sa Cordillera, nakikita nila yung mga tawag dito, values na nakikita from the lola to the parents, and which is very important. Sa inyo, sir, yun ang pinaka-main idea kung bakit yung iniuuwi yung mga bata. Yes, yun yung pinaka-important sa amin. And actually, si baby,
is ang talagang plano namin, iuwi namin siya sa Pilipinas para din maranasan niya yung lifestyle natin dito. And then ang aim namin sa kanya is ang first language niya or first sana ang dialect niya is yung sa atin dito. Wow. Yun. Kasi yung English naman susunod yan pagpunta sa school. Wow, Yun. very nice, ano? So ano yung Ilocano po ba or Ibaloy? I think as much as kung ilan yung ma-introduce namin sa kanya na lingwahe or dialect is much better. So I think Ibaloy, Ilocano, in Tagalog. Wow. So yun. Di ba ang galing ano na at least kahit pag umuwi sila dito, hindi sila parang hindi they feel na hindi sila naiiba. Tama, kahit lumaki sila or pinanganak sila sa ibang lugar, at least they feel that they are, di ba? Oo, andun pa rin yung ties within the families. At yan na nga mga ka-iFonTalk, naging exciting na ang ating talakayan. Pero ilan pa lang yan sa mga pag-uusapan natin kasama si Mr. Bencio, kaya wag na wag maglilipat ng channel. Magbabalik pa ang iFonTalk. Aksyon para sa kaligtasan. Aksyon para sa mas mapayapang komunidad at mamamayan. Handog ng PTV Cordillera ang programang ibibida ang akmang aksyon para sa mas ligtas at handang rehiyon. Ito ang Aksyon Cordillera. Kasama ang serbisyong tapat at handa ng Office of Civil Defense Cordillera. Abangan ngayong Setyembre, dito lang sa PTV Cordillera. Punto ng bayan, punto ng mamamayan. Ibibida na ng PTV Cordillera ang boses ng Norte kaugnay sa mga importanteng isyung dapat pag-usapan. Walang labis, walang kulang, serbisyong katotohanan lamang. Kasama ang isa sa mga inaabangang tagapagpahayag dito sa Cordillera, Gary Paul Abdela. Ito ang Checkpoint. Abangan ngayong Setyembre, dito lang sa PTV Cordillera. Sa bawat suliranin, Kami ang magsisilbing tinig. Aming bibigyan ng pansin. bawat ideya at opinyon, Mga isyong napapanahon na dapat bigyang atensyon. at sama-sama nating harapin, abutin ang ating mga layunin. Dahil ka schoolmates, Ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Nagbabalik po ang ating show, mga ka-iFonTalk. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating nakakaaliw na guest, ang vlogger na si Mr. Charles Bencio o mas kilala sa pangalang Pidang Sayote. Napapanood din tayo kay niyan sa Facebook page ng PTV Cordillera at pati na rin sa aming YouTube channel. Like and follow na mga ka-iFonTalk. Sa panahon ngayon, madami na ngayong napapanood na content creators, marami nang umusbong na mga vloggers. Pero Sir Charles, bilang isang vlogger, ano sa tingin mo ang future ng content creation? I think ang sarili kong opinion, I think talagang lumalaki siya or ang word is nagbo-bloom siya. So for us, amin talagang tutuloy namin yung content creation or content creating. Kasi yun parang na yun yung parang yun na rin yung uso ngayon kasi nakikita namin lalo na yung mga younger generation. Kahit na naka-on yung TV, tumitingin sa cellphone. So parang yun na yung bagong trend. Parang more on ang tao from younger generation to older generation nandun na sa social media. Oo nga po, ano? Kasi
Sir Pidang, alam natin na maraming mga bata na nanonood sa inyo, nanonood ng mga vlogs nyo, ng mga content nyo. Hindi lang yung sa Pidang Sayote, pati rin sa Team Pidang Sayote. Ano? And ano naman ang gusto mong sabihin sa mga younger generation or yung mga vloggers na nagsisimula pa lamang? Yun nga. Ang pagbabloging kasi hindi yung overnight fame o overnight na may pera ka na agad. Kasi ang iba kasi, ang kinoconcentrate nila, nagbablog para sa pera. Oo. Nag-start tayo, nagbablog tayo dahil sa pinapasaya natin yung ibang tao at parang tawag dito, anong tawag sa Tagalog? Parang libangan na rin natin. Yeah. Doon tayo nag-start and then we later realized na, may ano pala dito, may konting pwedeng panghanap buhay. Oo. So, sa mga younger generations, pag yun talaga ang gusto nyo, sige lang, ituloy nyo. Sige lang, parang upload ng upload. And then, later on, parang yung price of being patient na nag-upload is darating ka din doon kung saan yung mga ibang malalaking content creator. Oo. Sa content creation, Sir Charles, may mga employees na nag-resign na just to focus on vlogging. Yes, sa totoo panahon yan. ngayon, marami True yan. And marami din tayong napapanood na panghihinayang. And ano naman ang opinion nyo doon, Sir Charles? Ako kasi may mga nakita ako na dating OFW and then for some reason sabi ko, ba't sila umuwi? So umuwi sila sa Pilipinas until napapanood ko pa rin ngayon, hindi na bumalik sa abroad. Oh. So nag-focus na sila sa pagko-content o sa pagbo-vlog. And then so far naman, pag nakikita mo yung behind the scene ng mga vlog nila, nandun yung success. Yung iba pinapakita, yung iba parang quiet lang. And personally, alam ko may isang Ilocano vlogger na talagang nakikita ko naman na natutuwa ako at very successful siya. Meron na rin siyang bahay. Wow. Doon naman nakikita, yun man ang minsan mini-measure natin yung success pag may nagpatay na ng bahay, may mga sasakyan, di ba? So, ayun. So, maraming na tawag dito na changing life dahil sa pagko-content. Oo nga, And Sir Pidang, ito, huling question ko na siguro ito, sa mga content creators kasi marami ang naaaliw, Lalo na pag pinapakita ng mga mayayaman na vloggers, di ba? Maraming naaaliw, lalo na yung mga nagsisimula pa lamang, na naaaliw sila sa mga pera na nare-receive nila sa pagbablog. Ano ho ang opinion nyo doon, sir? Yun nga, yung content kasi depende. Yung iba talaga, ang content nila ay magpakita ng pera para ma-attract yung ibang tao, manood pa sa kanila. Sa akin naman kasi, kahit ano sa vlog ko, wala akong naipakita kung magkano kinikita ko sa vlog ko. I think more on sa akin, ang gusto kong pakita yung yung kung saan ako galing, like, isa lang akong ordinaryong estudyante, nakapagpatapos ng pag-aaral, tapos napunta ng abroad, and then yun, nakapag-build ng family. At siguro sabi nga ni Sir kanina, yung nakikita daw niyo yung Range Rover or nakita niyo yung bahay namin. Yun po, at the same time, yun po yung namin, yung fruit ng hardship naming mag-asawa. And kaya naging proud din ako sa asawa ko. Talagang siya yung parang kumbaga siya yung okay ba na sabing shining armor? Wow. Oo naman. So, siya yung naging inspiration ko. At pumunta kasi ako sa United Kingdom young age, and then binata ako doon. Pumunta ako as single. And then nung single tayo, hindi natin alam mag-manage ng mga ng mga anong tawag dito, ng mga yung sweldo natin. And then my wife came, and then so far so good. Parang na-manage din namin lahat yung mga asset ba yun? Or basta na-manage namin yung mga property, mga ganun. Wow. So very, very, very exciting yung mga napag-usapan natin, Sir Charles, Pero napakabilis ng oras, Sir Pidang Sayote. Pero bago tayo magtapos, baka may gusto kang pasalamatan or i-promote. Sir, go ahead. So, gusto ko pong magpasalamat, firstly, of course, sa PTV4, sa opportunity na binigay sa akin, and at the same time sa Ifon Talk. At nakapagbigay tayo ng konting talk na hopefully makapag-inspire sa ating mga kababayan, kailians,
na nanonood. Ayan, maraming salamat sa pagpapaunlak, Sir Charles Bencio, also known as Pidang Sayote. Naway mas marami ka pang mapasaya sa pamamagitan ng inyong mga content. Atin nga pong natunghayan ng isang inspiring na kwento ng ating kailian na sana ay kinapulutan natin ng inspirasyon. Tumutok ulit sa isang exciting na episode ng Ifontok sa susunod na linggo. Once again, this is your host, Grazel Siyug-an, na nagsasabing gawi-gawis ay agaw sa inyong lahat.